Ayan, yung mga bata, sama kayo kay Ate Marian. Ayan, hindi naman umuulan, kaya meron po tayong children ngayon. Amen. Hallelujah. Handa na po ba ang lahat? Amen. Pakiusap lang po, please refrain from using our cellphone, no? Simula pa po kanina. Basta po nag-start na po yung ating gawain. No, tayo po ay nandoon na sa presensya ng Panginoon, ay tayo po ay hanggang maaari ay nakapokus na para sa ating Panginoon. Amen. Amen. So, buwan na po ng June, nangangalahati na po ang taon natin 2024. At this week ay may magse-celebrate po ng kanyang birthday sa June 6, si Arlene. Amen. Hallelujah. So pag-pray po natin si Arlene, imbitado daw tayong lahat. Pray po natin sa mga darating ding linggo ay may magse-celebrate din po ng mga kaarawan nila. So weekly po ang ating prayer. Sige po, manalangin na po tayo. Salamat Panginoong Hesus sa umaga na to. Salamat sa biyaya na ipinagkaloob mo. Salamat sa buhay. Salamat sa lakas. Salamat sa pag-ibig na patuloy na nilalagay mo sa aming mga puso upang maunawaan namin ang mga sitwasyon sa buhay namin, ang mga tao sa paligid namin, O Diyos. Matanggap namin at mamahal din namin sila, O Diyos. Salamat po, Panginoon. You really give us a very good example kung paano kami magmahal sa mundo na to, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, ang aming mga buhay. Tinataas din namin sa iyo, God, si Arlene na mag-celebrate ng kanyang birthday this coming Thursday on June 6. Thank you, God, sa panibagong taon na idadagdag mo sa kanya more fruitful years, Lord God. At alam mo kung ano yung dinidesire ng puso niya, kung ano man po yung panalangin niya. Hindi po ito lingid sa iyo, O Diyos. Tunay nga hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi maipagkaloob ito sa aming kapatid, Panginoon. Kaya Lord, yung araw na yun na special para sa kanya, you will really make it very special and you will make her very happy on that day, Lord God. Kaya salamat po sa kanyang buhay. At sa bawat isa din sa amin na narito, alam mo, O Diyos, na bawat isa ay meron talagang mga daladalahin. Hindi maiwasan sa buhay na to na kahit kami po ay nagpupunta sa loob ng iglesia, may pasanin ang bawat isa. So Lord, lahat ng mga baggages namin sa oras na to, binibigay namin sa iyo. In Jesus' name, whether mabigat or magaan ang mga baggages na to, Panginoon, we give it all to you, Lord God, because you are concerned about it. At mahal mo po kami. At naniniwala kami na pagagaanin mo ano man ang mga daladalahin ng bawat isa. Ang mahalaga, nalulugod ka po namin, Lord, sa lahat ng ginagawa namin sa iyo. Simula pa kanina, O Diyos, patuloy nawa na nalulugod ka po sa lahat ng aming mga ginagawa hanggang sa pag-aaral po ng iyong salita. Purihin ka, dakilain ka sa iyong pangalan. Amen! Amen! Hallelujah! Amen. So, sige lang po, no? Magpaypay lang kayo ng magpaypay. Maigi lang dito natin maramdaman ang init. Kaysa sa iba lang natin maramdaman yan. Amen po ba? No, okay na yan. Dito tayo mainitan. Huwag lang yung panghabang buhay na init. Hindi ho natin kakayanin yon. Amen. So, sa umaga po na to, magkakaroon po tayo ng Bible reading. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Kings, Ikalawang Hari, chapter 5. Kalawang Hari po. Nabasa na po natin ang 2 Kings kasi nasa Chronicles na po tayo. At naniniwala ako, alam niyo na itong kwento na to, pero nais nating pag-aralan ngayon sa umaga na to. Lahat po ay may Biblia. Amen. Babasahin po natin 2 Kings chapter 5. So kung naghihintay po kayo ng verse, babasahin po natin ang buong chapter ng 2 Kings chapter 5. Amen! Handa na po ba kayong magbasa ng isang buong chapter? Ayan. So dalangin ko, meron kayong mga Biblia para mababasa niyo po yung ating pag-aaralan sa umaga na to. Meron po itong pamagat, pinagaling ang ketong ni Naaman.
Basahin na po natin. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ni Yahweh, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin, siya ay sinaaman. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak nagagaling siya. Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Verse 5, sinabi naman ng hari, pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel. At lumakad nga si Naaman, may dala siyang 30,000 putol ng pila, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Pinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, pinasabi niya, bakit niyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nila may isang propeta rito sa Israel. Pinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Pinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong keto. Gagaling ang iyong keto. Verse 11 po tayo. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatakbo siya, ay tatayo siya ng tuwid. Tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisiri? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco, tulad ng Abana at ng Parpar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin niyo kahit mahirap pa? Pariyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa yung pinaghuhugas lang kayo para luminis? Kaya't nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, anong nangyari? Na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan. Ngunit sinabi ni Eliseo, buhay si Yahweh, ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano. Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, kung ayaw nyo itong tanggapin, maaari po ba namang kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos liban kay Yahweh. At sana ipatawarin niya ako sa gagawin ko. Kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama ring luluhod. Sana ipatawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo sa Rimon. Sinabi sa kanya ni Eliseo, yumaon kang payapa. Nang malayo-layo na si Naaman, nais sa loob ni Gisi, yung assistant po ito ni Eliseo, bakit hindi tinanggap ng aking Panginoon ang ibinibigay sa kanya ni Naaman? Ang mabuting sundan ko at hingin kahit ano. Sinundan nga niya si Naaman. Nang makita siya nitong tumatakbo, bumaba ito ng karwahe, sinalubong siya nito at tinanong, bakit ka tumatakbo? Sumagot siya, wala kang dapat ikabalisa.
pinasunod lang ako ng aking Panginoon para sabihin may dumating na 2 mahirap na propeta mula sa Efraim. Kung maaari raw ay bigyan mo ng 3,000 pirasong pilak at 2 bihisan. Sinabi ni Naaman, 6,000 piraso na ang ibibigay ko sa iyo. At pilit niyang ibinigay ang 6,000 pirasong pilak. Sinilid ito sa 2 supot, kasama ng 2 bihisan at ipinapasan sa 2 niyang tauhan. At ang mga ito'y naunang lumakad kay Gisi. Pagdating sa burol, kinuha niya sa 2 ang mga dala nito at pinabalik na kay Naaman. At itinago niya sa bahay ang mga supot at bihisan. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang Panginoon. Tinanong siya nito, "Saan ka galing, Gisi?" "Di po ako umalis," sagot niya. Sinabi ni Eliseo, "Huwag ka nang magkaila, pagkat kasama mo ang aking espiritu nang bumaba sa karwahe si Naaman at salubungin ka. Hindi ba tumingin ka ng pera sa kanya? Maaari mong ibilihan ng lupa, olibo, ubasan, tupa, baka at mga alipin. Ngunit ang ketong ni Naaman ay malilipat sa iyo at sa iyong magiging lahi." Noon din si Gisi ay namuti sa ketong. Amen. Salamat o Diyos sa salita na ipagkakalaw mo po sa amin ngayon sa umaga na to. In Jesus' name. Amen. Isa sa napakagandang kwento, ito pong mababasa natin na to o binasa natin na to tungkol kay Naaman. Amen. Ano po yung makukuha natin dito sa kwento na to? Napakarami po. Una, no? Kilala si Propeta Eliseo. Well-known, famous, sikat. Bakit siya sikat? Bakit siya kilala? Dahil tunay siyang propeta. Kung ano sinasabi niya, nangyayari. Kung ano sinasabi niya, pinaprophesy niya, nagaganap. Remember, si Eliseo, siya yung nanghingi ng sabi niya, konti lang nung meron ka. Diba? Kay Elias. Hindi niya tinigilan si Elias hanggang di siya binibigyan ng kahit konting meron siya at ipinagkaloob po sa kanya. Kaya si Eliseo ngayon ay parang si Elias na. No? So, itong propeta na to, totoo siyang kinakasihan o kinasihan ng Espiritu ng Diyos noong panahon noon. Kaya naman lahat ng sabihin niya ay nagkakaroon ng katotohanan. Lahat ng gawin niya, parang nagmamagic nga siya, di ba? Hahawiin niya lang, gamit lang antena, hahawi lang siya ng ganyan. No? Natutuyo, yung may tubig na dadaanan niya, natutuyo. Amen. Kung natatandaan po natin yung ating mga binasa, doon sa 2 hari. No? At makita po natin dito, sa kwento na to, nung sinabi nung katulong na Israelita kay Naaman sa asawa, tsaka dun sa hari, di ba? Parang nag-relay message sila eh. Hindi sila nagdalawang isip. Hindi man nila sinabi, totoo ba? Di ba? Wala silang sinabing ganyan. Totoo ba yung sinasabi mo na pag pumunta siya doon sa propeta na yon ay gagaling siya? So wala po silang pagdadalawang isip, hindi sila nag-alinlangan. Anong ginawa nila? Agad-agad. Yung hari ni Naaman ay gumawa ng sulat para pumunta si Naaman doon sa hari ng Israel. Amen. So agad-agad nandoon na po yung kanilang paniniwala na totoo nga yung sinasabi ng Israelita na to na kinuha nila para maging kanilang katulong. So, yung hari naman ng Israel, kung mababasa natin sa verse 7, anong naging reaction niya nung matanggap niya yung sulat? Basahin natin. Sabi, di ba? Ginahak niya, no? Ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit?" Ano yung makikita natin dito sa sinabi ng hari ng Israel? No? Makikita po natin dito yung pagkilala mismo ng hari sa kayang gawin ng Diyos. Na ang tanging makagagawa lang ng ganong bagay, ang tanging makapagpapagaling lang kay Naaman sa kanyang sakit, sino? Ang Diyos.
Kaya nga sabi niya, ako ba'y Diyos na maaaring bumuhay at pumatay? Ginahak niya yung kanyang kasuotan. Ibig sabihin, napakataas ng pagtingin ng mga tao na to, pati nung hari ng Israel. Kanino? Kay Yahweh. Amen. Ganoon nila ginagalang, ganoon nila nakikilala ang kapangyarihan ni Yahweh ng Diyos. Dahil ang kaya lang makabuhay ng patay ay ang Diyos. Ang kaya lang magpagaling sa sakit ni Naaman ay ang Diyos. So, ibig sabihin, kilala nila si Yahweh. Amen. Sa verse 8, makikita natin doon, nang mabalitaan nyo ni Eliseo, sa akin mo papuntahin, sabi ni Eliseo, para ano? Para malaman nila, tignan nyo yung sagot ni Eliseo para malaman nila may isang propeta rito sa Israel. Ano po yun? Siya ba yung nagpapakilala? Si Eliseo? Hindi. Ang gustong ipakilala ni Eliseo doon ay ang Diyos. Dahil alam niya ang kayang gawin ni Yahweh, alam niya sa gagawin ni Yahweh kay Naaman, makikilala na naman ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? No? Kaya sabi niya, sa akin yung papuntahin para malaman nila na may isang propeta rito sa Israel. Para malaman nila na ang propeta na nandito sa Israel ay totoo at hindi po false prophet. Si Eliseo. At tunay na ang Diyos ang kumikilos kay Eliseo. Amen. So, ang pinapakilala niya dito, sabi niya, para malaman nila na may isang propeta rito sa Israel, hindi para maging sikat si Eliseo, kung hindi para ipakilala kung sino ang Diyos. Kung ano ang magagawa ng Diyos. Amen. At anong instructions ni Eliseo kay Naaman? Anong sabi niya? Punta ka doon sa ilog Jordan, lumubog ka ng ilang ulit? 7. 7 beses kang lumubog. At sabi sa kanya, mananauli sa dati ang iyong katawan, gagaling ka, gagaling ang iyong ketong. Pero hindi naging maganda yung response ni Naaman doon sa instruction ni Eliseo. Bakit? Di ba nagalit si Naaman? Kasi may expectation siya. Mataas si Naaman remember? Mataas na tao si Naaman. Pinuno si Naaman. Kinalulogdan siya ng hari. Kaya yung somehow, yung expectation niya, akala ko sasalubungin niya ako. Di ba? Ganyan. Kasi mataas na tao siya. Akala ko sasalubungin niya ako. Tapos tataas niya yung kamay niya sa akin. Tatawagin niya yung Diyos niya. So, ganun yung expectation ni Naaman. Bakit? Mataas na tao siya. Pero hindi nangyari. Kung ano yung expectation niya bilang siya ay magaling na pinuno, mataas ang katungkulan, kinalulugdan ng hari, hindi naman, wala lang. Sinabi lang ni Eliseo sa kanya kung anong gagawin niya. So somehow, mayroong pride itong si Naaman. Hindi ho ba, ang mga pinuno, kapag, di ba, pag medyo mataas na yung katungkulan, let's face the reality. Yung mga tumataas ang katungkulan, somehow, nagkakaroon yan ng pride. Pride chicken. Kasi mataas sila Amen? May katungkulan Kaya nga, ang expectation niya, ay yung parang, alam mo yon, di ba? Dito siguro, kung may dumating na mataas ang katungkulan dito, talagang ang pagsalubong natin ay ganun-ganun na lamang. Amen. Huwag na tayo pumunta kay Mayor, kay Barangay Cap na lang, sa Kapitan na lang. Kung siya yung magiging bisita natin, paano natin siya i-estimahin? Siguro ganun-ganun na lang. Di ba? So, minsan po, sa buhay natin, yung expectation natin sa buhay, hindi nagaganap. Huwag tayong masyadong umaasa sa buhay natin. Dahil minsan, yung expectation mo, pag hindi na-meet, anong nangyayari sa'yo? Nalulungkot ka? O pwedeng ganito kay Naaman, pwedeng nagagalit ka?
Ang inaasahan kong mangyari ay ganito, pero hindi naganap. So ano magiging reaksyon mo? Pwede kang malungkot, pwede kang magtampo sa Diyos, pwede kang magalit sa Diyos, no? Pwede kang manghinawa sa Diyos, pwede mong questionin ang Diyos. Bakit ganun? Hindi naman nangyari kung ano yung nais ko. Una sa lahat, hindi sinaaman ang Diyos. Pangalawa, sa buhay natin, kung ganito rin po tayo minsan na nag-e-expect tayo sa kung ano yung dapat na nakukuha natin. Pangalawang bagay na dapat na nasa sa puso at isip natin, hindi tayo ang Diyos. Amen. Hindi po tayo yung Diyos. So sabi niya, bakit hindi sa malinis na ilog? Bakit sa ilog Jordan? Meron namang ibang ilog. Nagbanggit pa siya ng pangalan ng ilog. Sa Parpar. Saan yung isa? Sabi niya, sa Parpar at sa Abana. Yun, binanggit niya na yun, malilinis na ilog yun. Bakit sa ilog Jordan pa? Sa palagay po kaya ninyo, bakit kaya ang instruction ay hindi sa malinis na ilog? Diba? Kung tutuusin, sa panahon natin ngayon, kapag may sugat ka, huwag kang lulusong sa maruming tubig, huwag kang mag-aano ng maruming tubig, di ba? Kasi delikado, baka ma-infection, mga ganyan-ganyan. Pero alam niyo ba yung ketong? Alam niyo yung sakit na ketong? Wala pong ano to, walang gamot. I think kahit sa panahon ngayon, wala pa rin itong gamot. Ito yung kinakain yung buhay ka pa, kinakain na yung laman mo, nauubos yung laman mo, buhay ka pa, at ito po ay nakakadiri. No? Kasi yung laman mo talagang makikita mo. At inihihiwalay po yung mga may ketong. Dinadala sila sa napakalayong lugar, yung mga may ketong. No? Pero hindi ba kayo nagtataka, bakit sa maruming ilog o hindi masyadong malinis na ilog? Bakit hindi sa malinis? Pwede naman doon talaga kung tutuusin. Pwede naman doon talaga yung maging instruction ni Yahweh kay Eliseo na doon mo pa palubugin si Naaman. Hindi mo ba? Kapag madali ang isang bagay, halimbawa, yung parang dito lang pala magsasabi sa'yo, o mag-swimming ka, gagaling ka na. Hindi ba napakabilis mong gawin? Kasi magsaswimming ka kumbaga, mag-e-enjoy ka na, sasaya ka pa, gagaling ka pa. Parang ganyan, di ba? Kumbaga, hindi mahirap sa'yo na gawin kasi, ano naman, sabi lang, mag-swimming ako di sige ko, magsaswimming ako. Di ba? So, walang faith. Walang pananampalataya. Nakita po natin to. Pero pagka doon sa hindi masyadong malinis na ilog, atubili. Hindi nga atubili, ayaw. Kahit siguro tayo, hindi tayo basta-basta susunod doon sa sinabi ni Eliseo. Doon ka lumubog kung alam natin na ang ilog na yon ay marumi. Amen. So, hindi madaling sumunod kapag mahirap ang pinapagawa. Yun po yun. Pag mahirap na yung pinapagawa sa ating mga tao, pagdating sa espiritual, hindi po siya madaling sundin. At karamihan, kapag nahihirapang sundin ang isang bagay na kautusan ng Diyos, hindi na gagawin. Hindi na susunod. Bakit? Nahihirapan Nakita po natin to. No? Pero kapag madali lang yung papagawa sa'yo, di ba sunod ka agad? Pero pag mahirap na, hindi ka naman talaga din madaling sumunod. Yun yung nature po ng tao. Tayong mga tao, ganyan po yung nature natin. Kapag hindi na madali yung pinapagawa sa'yo, ay hindi mo siya sinusunod basta-basta. Kahit pa ang alam mo, ang instruction ay mula sa Diyos,
hindi mo siya basta-basta sinusunod. Pigil na pigil ka. Kinokontra mo yung katawan mo, yung sarili mo, yung isip mo, yung puso mo. Amen. So, anong tinuturo nito ng Diyos? Una kay Naaman. Tinuturuan ng Diyos si Naaman na magpakumbaba. Amen. Kasi alam ng Diyos kung sino siya. Tinuturuan siya ng Diyos na magpakumbaba. Tinuturuan siya ng Diyos na maniwala. Maniwala kay Yahweh. Bakit? Hindi po si Yahweh ang Diyos ni Naaman. Amen. So, tinuturuan siya ng Diyos na maniwala sa Kanya at tinuruan siya ng Diyos na hindi lang basta maniwala, kundi magtiwala. Hindi ka ba naman magtitiwala? Lumubog ka dyan sa maruming ilog na yan. Trust lang talaga yung kailangan. Tiwala lang. Doon sa sinabi, di ba, pagka ikaw yung may sakit, sasabihin sa'yo, ito kailangan mong gawin. Gagaling ka. Di ba ginagawa natin? Amen. Kahit na, ito, inumin mo. Gagaling ka. Kahit na mapait, masama lasa, kahit masuka-suka ka, iinumin mo yun. Bakit? Tiwala ka na sa sinabi nila, kapag ininom mo yun, ay gagaling ka. So, gagawin mo ang lahat kapag ikaw ay may sakit, may kabigatan, may problema, may pagsubok, at sinasabi sa'yo, ito ang dapat mong gawin. Ay susundin mo dapat. Amen. So, tinuturuan ng Diyos si Naaman na magtiwala at sumunod kay Yahweh. No? So, sa buhay din po natin, ganun din. Ikinukunik ko po yung nangyari ito kay Naaman sa kung ano yung nangyayari sa buhay natin ngayon. Wala pong masyadong pagkakaiba. Siguro wala tayong sakit na keto, pero may iba tayong sakit. Amen. May iba tayong sakit sa espiritu na kailangan gumaling o kung ano man. So, tinuturuan din po tayo ng Diyos na ano? God is teaching us learn His ways and not ours. Na matutunan natin yung kaparaanan ng Diyos at hindi yung sarili nating kaparaanan. Kakaiba po yung mga kaparaanan ng Diyos. Kung mababasa natin sa Mateo, sa New Testament, yung may bulag doon, anong ginawa niya? Dumura siya, si Jesus to dumura siya, tapos kinuha niya yung pinagduraan niya na parang naging putik, yun yung pinahid niya doon sa mata ng tao. At ano nangyari? Gumaling. Nakakita yung, kumbaga diba, parang hari mo, ba't ba ganun magpagaling si Jesus? Diba? Kakaiba. Kasi nga hindi yung kaparaanan niya, yun ang dapat masunod at maganap. Yung kaparaanan niya, yung kalooban niya, at hindi yung kaparaanan natin, at hindi yung kalooban natin ang masunod sa buhay po natin. Tinuturuan po tayo ng Diyos na magtiwala doon sa kaparaanan na nais niyang isakatuparan sa bawat isa sa atin. Minsan sasabihin mo, ang hirap naman ng pinagdadaanan ko. Baka yan yung kaparaanan ng Diyos. Ano yun? Pinahihirapan ka ng Diyos? Hindi. Amen. Maaaring nagdadanas ka ng kahirapan. Ano mang uri ng kahirapan yan? Nagkakaunawaan na po tayo dyan. Generally, alam natin kung anong uri ng kahirapan. Maaaring nagdadanas ka nga ng kahirapan ngayon, pero anong tinuturo ng Diyos ngayon? Hayaan mo ang kaparaanan ng Diyos ang mangyari at masunod sa buhay mo at hindi yung kaparaanan mo. Minsan ganito, tingnan nyo kung paano sumasagot ang Diyos at sinasabi niya sa'yo na hindi yung kaparaanan mo ang dapat maganap. Minsan gagawin mo, 1, 2 beses, 3 beses, hindi siya tagumpay. Tama? Nagiging unsuccessful siya. May sinasabi na ang Diyos sa'yo noon, dapat nakikinig ka na, huwag mong ipilit. Ganun po yun. Pagka mga ganung bagay na, nangungusap na ang Diyos, doon sa ginagawa mo, ayon sa alam mo na dapat mong gawin, pero hindi nagtatagumpay, huwag mong ipipilit.
ibig sabihin, hindi yon ang kalooban ng Diyos. Meron siyang ibang kaparaanan. Katulad ng na-share ko na to dati, hindi ko lang alam kung natatandaan nyo. I really badly needed na talaga ako. Up to the point na nag-install ako ng mga app ng yung online, yung nangungutang online. Di ba may mga app yan? Di alam yan ng mga anak ko. Ngayon lang nila malalaman. Nilalakayan ako ng mata ni Kay. Ayaw nila yan eh. Yung talaan. Kung familiar po kayo doon. Yung tala, yung one hand ba yun? One hand. Yan. Oh. Andun na ako sa proseso, yung mukha mo, i-face recognition. Ganyan. Alam niyo bang, nakasampung beses yung mukha ko hindi niya ma-recognize sa dalawang app? Siguro problema. Pag sa Gcash naman, pag kailangan ng face recognition, kung dali-dali lang. Eh kung saan ako tumayo at tinatapat yung cellphone sa mukha ko. Ganun. Wala, hindi niya talaga ako. Hindi niya talaga. Hanggang sabi niya, you came to the limit. Sobra na ako sa limit ng tapat ng mukha ko. Ayaw niya na. Siya umayaw. Ako hindi ako umaayaw. Siya umayaw. Sinara niya mismo yung app. Sabi ko, ay ayaw ng Diyos. Sinabi ko kay Kate, pinipilit mo kasi hindi naman yan yung milnanggan. O, diba? Yun po yung minsan sinasabi ko, kahit na ipilit mo, buti na lang, hindi natuloy. Buti na lang. Kasi alam ko naman yung danger niya, alam ko naman yung risk na papasukin ko, pero alam mo minsan yung dumadating ka sa puntong, wala, kailangan ko talaga eh. Yung mga ganyan, kailangan mo talaga eh. Pero hindi niloob ng Diyos. Kahit na anong pilit ko. Akala mo yung dalawang app, ayaw tanggapin ang mukha ko. Sabi ko, ano problema sa mukha ko? Kaya pag hindi kalooban ng Diyos, huwag mong ipilit. Huwag po natin ipipilit. Amen. Meron siyang ibang gagawin. Antayin natin yung kaparaanan niya na kahit minsan, akala mo huli na, hindi. Kahit kailan, hindi nahuhuli ang Diyos sa pagkilos niya sa buhay ng kanyang mga anak, lalo na sa mga anak niya. Amen. No? So, ganun din kay Naaman. So, pinakita sa kanya ng Diyos, ito yung kaparaanan ko. Iba yung kaparaanan yung mga tao. No? At isa pang pinakita ni Yahweh kay Naaman. Sino may kailangan ng panahon na to? Si Naaman, tama? Si Naaman ang may kailangan. Ang Diyos, wala na pong kailangan ng Diyos. No? Kaya dahil siya yung may kailangan, siya ang dapat sumunod sa Diyos. Eh, siya yung may kailangan eh. Magmamalaki pa ba siya? Eh, ikaw siya nga yung may kailangan? Parang tayo din. Sinong may kailangan between us and God? Hindi ba tayo? Tayo naman po lagi yung nangangailangan. Kaya huwag tayong Naaman ng mataas ang pride na ayaw lumapit sa Diyos na kala hindi dinidinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Tayo yung may kailangan, tayo ang lalapit, tayo ang magpapakumbaba sa Diyos. And not the other way around. Lagi ho nating tatandaan to. Matuto po tayong magpakumbaba. Ikaw yung may kailangan, ikaw lumapit. Hindi yung ikaw na yung may kailangan. Gusto mo, lalapitan ka pa. Anong gusto mo? Bababa yung kamay ng Diyos sa'yo? Amen? Minsan kasi tayong mga tao, ang mga tao kasi minsan, ang tingin na lang sa Diyos ay genie. Lord, bigyan mo ako nito. Lord, kailangan ko nito. Lord, gawin mo to. Hindi ba genie ang kailangan ng tao, hindi Diyos? Kasi yung gusto nila,
Yun yung gustong sundin ng Diyos. Hindi yung gusto ng Diyos, yun ang dapat masunod sa buhay ng tao. Kaya lagi natin kikilalanin, sino ba ang Diyos sa ating dalawa? Ang Diyos o ikaw? Ang Diyos o ako? Sinong may kailangan? Tayo. Anong dapat mong gawin? Lumapit, magpakumbaba. Amen. Hindi yung lugmok ka na, katulad ni Naaman. Wala naman siyang wala, kahit na makapangyarihan siya, kahit na kinarulugdan siya ng hari, napagaling ba siya ng mga yon? Hindi. So kahit na anong taas ng posisyon niya, hindi siya mapagaling ng kahit sino. Tanging ang Diyos lang ang may kakayanan na gawin nyo. Kaya tayo po, alam nating lahat, sino makakatugon sa problema mo? Sino makasasagot ng pangangailangan mo? Sino makagagawa ng mga bagay na inaasahan mo? Sinong gusto mong makita yung kapangyarihan sa buhay mo? Ang Diyos dapat. Amen. No? So tayo yung may kailangan, tayo yung susunod. Nakuha po natin to. Kung sino yung may kailangan, siya yung susunod. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Tayo po ang dapat sumunod sa Diyos. At huwag natin uutusan ang Diyos. Huwag natin pipilipitin ang Diyos sa gusto nating mangyari. Hindi. Kung ano sinabi ng Diyos, yun ang dapat masunod. At yun ang dapat mangyari. Pag sinabi ng Diyos, lumubog ka sa ilog hagdan ng 7 beses, yun ang dapat maganap. Nakita nyo, nung sumunod siya, ano nangyari? Nung sumunod siya, gumaling siya. At anong sabi doon? Hindi lang siya basta gumaling. Yung kutis niya, parang naging sanggol. Gano'ng kaganda ang kutis ng isang sanggol? Malambot, makinis. Siguro ang sarap-sarap hawakan ni Naaman noong panahon na yun. Diba? Kasi ang sabi, yung kutis niya ay parang sanggol. So anong ibig sabihin nito? When we obey, there is a blessing. Pag tayo po'y sumusunod sa Diyos, meron pong kaakibat yan ng pagpapala. Parang sinabi sa Deuteronomy, basahin niyo na lamang po, Deuteronomy doon sa bandang huli, I think that's in chapter 30. Lahat doon, pag sumunod ka, ang mga kaakibat doon ay pagpapala. Pero pag sumuhay ka, mas marami po yung sumpa. Take note, sa lahat ng mga sumusuway, ang kaakibat at kapalit nun ay sumpa at mas marami po ang sumpa kaysa doon sa pagpapala. Bakit kaya mas marami yung sumpa? Kasi mas marami yung hindi sumusunod. Amen. Kaya medyo i-check na natin yung mga sarili natin. Ako ba'y sumusunod o hindi? Pero kita niyo naman, pag tayo'y sumunod sa Diyos, meron, kumbaga hindi ka talaga, sabi nga, hindi ka malulugi. Amen? Yung pagsunod mo sa Diyos, kahit kailan, hindi ka madedehado, hindi ka kawawa, hindi ka api, kung ikaw man ay sumusunod sa Diyos. Kung sa paningin ng iba, ikaw ay kawawa, ikaw ay api, dahil ikaw ay pagod na pagod, dahil ikaw ay laging ganito, laging abala, laging gumagawa para sa Panginoon. Iba kasi yung pagtingin ng tao kaysa sa pagtingin ng Diyos. Amen. So dito, ipinakita ng Diyos yung kanyang kadakilaan. Amen. At nagpakilala ang Diyos kay Naaman. Sino? Si Yahweh. Yung sinasabi ni Eliseo na Diyos niya. At anong naging response ni Naaman? Verse 17 and 18. Sabi, dahil dito, sinabi ni Naaman, kung ayaw nyo itong tanggapin, kasi dami niyang dala, di ba? Na parang pambayad siguro, o at dahil natuwa siya, pinadala ng hari sa kanya yun
Maaari po ba na kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Ito maganda sa sinabi niya. Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos liban kay Yahweh. Kaya hindi po si Yahweh yung Diyos ni Naaman, sinasabi ko sa inyo. Pero yung nangyari sa kanya, yung ipinakita ng Diyos sa kanya, ipinakilala ng Diyos kung sino talaga siya. Anong sabi niya? Anong naging reaction niya? Ang naging response niya? Naaman acknowledge, Naaman recognize, and Naaman accepted God. Tinanggap niya. Tunay nga ang kanilang Diyos. Amen. Tinanggap niya yung katotohanan na si Yahweh ang tunay na Diyos. Kaya nga sabi niya, mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos liban kay Yahweh. Baka may hinahandugan pa kayong ibang Diyos. Mga kapatid, ay tigilan na po natin yung paghahandog natin sa ibang Diyos. Dito tayo maghandog sa tunay na Diyos. Amen. So nakilala at tinanggap ni Naaman ang tunay na Diyos. Ikaw kapatid, kilala mo na ba at tinanggap mo na ang tunay na Diyos? Sa iyo ba talagang buhay ay alam mo na at kilala mo na kung sino yung Diyos mo? Ano yung kaya niyang gawin? Amen? Para makapagtiwala ka ng lubos sa Kanya. Yung kasi yun kung kilala mo talaga kung sino yung Diyos mo, buong buo ang pagtitiwala mo sa Diyos. Amen? No? At makita po natin dito si Gizi, yung assistant niya. Dahil gumawa siya ng hindi tama, anong naging kapalit? Yung ketong ni Naaman, pumunta sa kanya, dinamay niya pa yung kanyang mga kalahi. Hindi lang siya yung nagkaketo. Ang sabi ni Eliseo, ikaw at yung magiging lahi mo. Ganon. Kaya tayo, yung mga ginagawa natin, hindi lang tayo yung apektado. Ako at yung ibang lahi ko. Di ba ang pagpapala hanggang ilang salinlahi nagpapala ang Diyos? Hanggang ika-4 na salinlahi. Ganon din sa pagsumpa. Amen. Kaya kung ano ginagawa mo, ano ginagawa ko, may kaakibat po yan, may kakambal yan. It's either blessing or curse. Tapos, yung blessing or curse na yon, hindi lang basta ikaw. Kasama doon yung lahi mo. Kasama doon yung pamilya mo. Damay-damay na to. Ganun po yan. Damay-damay. Kung anong ginagawa ng isa na hindi maganda sa harapan ng Diyos, kung ano matatanggap niya na parusa galing sa Diyos, damay ang mga pamilya. Parang ganito na lang sa simpleng halimbawa. Kapag nagkasakit ang isa sa pamilya, kunwari sa mag-asawa, kapag nagkasakit ang isa, sino mag-aalaga? Hindi ba yung asawa? Hindi ba kadamay yung anak doon? Damay din. Tama po ba? So lahat kayo nandun sa loob ng tahanan na yun, damay-damay na dahil merong may sakit doon sa inyong pamilya. Kung nahihirapan yung isa, lahat kayo nahihirapan. Tama? Kaya nga, mag-iingat din po tayo sa ginagawa natin. Bukod doon, iingatan din natin yung ating mga sarili. Tamang nananampalataya po tayo sa Diyos, pero ingatan natin ang ating mga sarili. Isipin mo na lang, kapag nagkasakit ka, damay kayong lahat. Kung ikaw yung nagtatrabaho, di lalong napakabigat nun. Kapag nagkasakit yung mismong nagtatrabaho sa pamilya, damay na damay talaga yun. Wala nang magtatrabaho.
Naano niyo po yung punto? Domino effect yan eh. Kaya kung anong ginagawa natin na hindi tama, sigurado yun, may kaakibat po yun sa harapan ng Diyos, madadamay ang ating mga pamilya. Amen. So kung titignan po natin itong buhay ni Naaman, una pa lang, makikita na po natin dyan, may plano ang Diyos kay Naaman. No? Sa atin, una pa lang, may plano na ang Diyos sa atin. Bakit sinabi natin una pa lang, na hindi naman kumikilala si Naaman kay Yahweh, pero may plano na yung Diyos sa kanya. Bakit? Balikan natin yung verse 1. Tingnan niyo kung bakit. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari, pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ni Yahweh, kaya laging matagumpay ang Syria. Nakita nyo? May plano na ang Diyos kay Naaman. Talagang nais na ng Diyos, plano niya na magpakilala kay Naaman. Ganon din po sa atin. Hindi pa man tayo lubos na tumanggap noon, may plano na yung Diyos sa atin. Nais ng Diyos na kilalanin natin kung sino ang tunay na Diyos. Kaya kahit na noon pa man, na hindi ka pa man sumasampalataya sa tunay na Diyos, may patnubay na sa iyo ang Diyos kasi may plano na siya. May plano na siya sa atin, mga kapatid. Kung noon pa lang hindi ka sumasampalataya sa Kanya, hindi ka pa sumasampalataya, may plano na siya. Imagine niyo, lalo na ngayon, sumasampalataya ka na. E di lalong magandang-maganda yung plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Amin po ba? Yun po yung minsan mahirap paniwalaan at tanggapin ng mga tao kahit Kristiyano na. Kasi sasabihin nila, kung magandang plano ng Diyos sa akin, bakit nahihirapan ako ngayon? Bakit? Madali bang lumusong sa Ilog Jordan? Yun nga, yun eh. Yung katulad ng sinabi natin kanina eh. Kasi po, meron tayong paghuhubog dito sa lupa. Hinuhubog po tayo ng Diyos. Ayon sa Kanyang kagustuhan, ayon sa Kanyang kalooban. Kaya kung meron man tayong nararanasan ngayon na hindi magaganda, that is just normal as long as tayo po ay hindi aalis sa piling ng Diyos. At the end, makikita mo, kapag hindi ka umaalis sa piling ng Diyos, makikita mo, ang ganda pala ng plano ng Diyos sa buhay ko. Hindi mo makikita yung resulta kung titigil ka, kapatid. Kung aalis ka. At kung patigil-tigil ka. Kung pawala-wala ka din, hindi nyo makikita yung resulta. Sino makakakita ng resulta at bunga? Yung nagpapatuloy. Doon mo makikita yung bunga. Kung ikaw ay nagpapatuloy. Pero kung pawala-wala ka, talagang sasabihin mo, walang bunga, walang resulta. Kasi ikaw yung wala. Nakuha po ninyo? Kaya wag natin palaging sisisihin ng Diyos sa kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Bakit? Kasi ikaw yung nawawala. Tayo yung nawawala. Tayo yung nagwawala. Amen. Kaya nakakalungkot minsan, ang iba sisisihin pa ang Diyos. Malakas ang loob na sisihin ng Diyos. Kung tunay ang Diyos, bakit nangyayari sa akin ito? Nagpe-pray naman ako. Umaaten naman ako. Check mo yung puso mo. Umaaten ka lang ba para tugunin ng Diyos yung panalangin mo? Dapat alam mo yung motibo mo. Bakit ka nagpupunta sa church? Bakit tayo naririto ngayon? Para tugunin ng Diyos yung panalangin mo? Tingnan mo yung motibo mo. Diba sa'yo pa rin? Personal pa rin? Ang motibo natin, bakit tayo pumupunta ng iglesia ay para ano? Bigyang kaluguran ang Diyos. At hindi ikaw yung pasasayahin. Ang pasasayahin natin, ang Diyos. Amen?
Kaya kung iniisip mo, hindi naman ako masaya kanina, galing nga ako sa church, hindi naman ako sumaya. Hindi ka talaga masaya kasi hindi mo binigyan ng kasiyahan yung Diyos. Titignan po natin yung motibo natin. Bakit ako nag-church? No? Mag-church ako kasi may pinagpe-pray ako sa Lord eh. So kung wala ka palang pinagpe-pray, wala ka sa church. Parang ganyan. Diba? So anong kaibahan natin noon tsaka ngayon? Noon, papasok sa simbahan pag birthday, pag Pasko, diba? Madalas siya, papasok sa simbahan, gano'n. Pag birthday, pag Pasko, o basta may okasyon, doon maaalala yung simbahan. Alam nyo, kahit na hindi galing ako doon, nalulungkot din ako sa mga ganong uri ng tao na papasok lang sila sa simbahan nila kapag ka gano'n, tingin nila, kailangan nila. No? O papasok sa simbahan kasi kahit walang okasyon, papasok nga, mananalangin kasi nga may hinihingi. Amen. Pero kung maayos ang buhay niyan, nakikita mo ba yan sa loob ng church? Yung mga tao in general, kahit hindi po sa born again na church, kahit sa ibang church, pag maayos ang kalagayan ng tao, wala naman din talaga sila sa church nila eh. Amen. So tayo, anong motibo natin? Bakit tayo nagpupunta ng church? Hindi para tugunin yung panalangin mo. Hindi para humingi ng humingi sa Diyos. Uulitin natin. Kung gano'n ang kaisipan mo at paningin mo sa Diyos at pagkakakilala mo sa Diyos, hindi siya yung kailangan mo. Humanap ka na lang ng genie. Tingnan natin kung may makita kang genie. Amen. So kung gano'n po yung pagkakakilala natin sa Diyos, napakababaw ng pagkakilala natin sa Diyos na ang kailangan lang gawin lagi ng Diyos ay ibigay ko anong kailangan mo, ibigay ko anong pinagpe-pray mo, ibigay ko anong hinihingi mo. So may plano na po ang Diyos sa atin. No? At walang makapapantay sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit na sino pa, not even us, kahit na matalino ka pa, kahit magaling ka pa, kahit ano ka pa ang posisyon meron ka, nasa iyo na lahat, hindi ka pa rin papantay sa Diyos. Ang sabi ng awit kanina, wala nangihigit sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sinong papantay sa Kanya? Wala! Ngayong alam mo na ganun pala siya, dapat yung pagsamba natin, talagang alam mo yun, alam mo na ganun siya eh. Kung alam nga natin, alam mo na yung Diyos mo ganun, makapangyarihan, alam niya lahat, dapat yung pagsamba mo talagang pagsamba. Naunawaan niyo po ako? Na once na tumungtong ka dyan at nagsimula ang gawain, alam mo yun, talagang dama mo na ang presensya ng Diyos. Wala ka na ibang gagawin. Bakit? Nagsimula na yung gawain eh. Tama po ba? Kaya nga dito pinapanawagan natin, hanggat maaari, kapag nagsimula na yung gawain, iwasan na ang kung ano-ano ang ginagawa. Bakit? Yung Diyos ang binibigyan natin ng pagpupuri. Ngayon, kung baka hindi pa natin kilala yung Diyos. Kung sa oras ng ating pananambahan ay may nagsiselfone pa rin, may kung ano-ano pa rin ang ginagawa, nasaan ang paggalang po natin sa ating Diyos? Kung kilala talaga natin ang Diyos natin, makapangyarihan sa lahat. Amen. Alam niyo, sa iba, pag late, sarado eh. Hindi ka na makakapasok. Bawal. Kasi maaabala yung nasa loob. Namin niyo yun, meron kayong alam na gano'n? Pag oras ng pagsamba at huli kang dumating, wala, hindi ka makakapasok. Sarado na ang pinto. Sa bagay na yon, hinahangaan ko sila. Alam niyo kung
bakit? Tama lang yun. Paggalang yun eh. Nagsisimula na eh. Pero dito sa atin, napakalaya natin. Nagsisimula na. Siya pa rin kung ano-anong ginagawa natin. Minsan may nagsiselfone pa. Hindi na tayo nahihiya sa Diyos. Amen? Pero kung kilala mo yung Diyos mo, hindi mo gagawin yung mga bagay na yun. Hindi natin gagawin yung mga bagay na yan. Huwag po kayong magagalit sa akin. Ngayon, kung magagalit kayo sa akin, ay magagalit kayo. Kaya lang, kailangan nyo itong marinig. Amen. Kailangan po natin itong marinig. Dahil kapag hinayaan natin ng ganon, ay mahihirati po tayo sa gawain na okay lang yan. Sige, kahit nagsisimula na, okay lang po ano gawin mo. Di po ba? No? Okay lang kumain during service. So lahat na lang, okay. Kung hindi po natin bibigyan niya ng pagtatama at pagtutuwid, lahat na lang ng gagawin natin dito ay okay. Naku, baka sumpain po tayo ng Diyos. Ganon natin siya tinuturing. Kung pag ganon, may takot tayo sa Diyos eh. Amen? So yung plano ng Diyos sa atin, kilalanin talaga ang Diyos. Huwag mo sabihin kilala mo na yung Diyos mo. Kung talagang kilala na natin ang Diyos natin, tayo po ay makasusunod at makagagampan sa ating mga gampanin nang malaya at masaya ang ating mga puso. Amen! No? So, doon sa plano ng Diyos kay Naaman, nakilala niya si Yahweh bilang tunay na Diyos, walang ibang Diyos, at kailangan niya ng Diyos, so kailangan niya sumunod. Tayo rin, kailangan natin ng Diyos, kaya kailangan natin sumunod kanino? Sa Diyos. Amen. Tayo yung may kailangan, tayo ang susunod sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, manalangin ka, manalangin ka. Pag sinabi ng Diyos, magbasa ka ng Biblia, magbasa ka ng Biblia. Pag sinabi ng Diyos, magbahagi ka, magbahagi ka. Pag sinabi ng Diyos, magbigay ka, magbigay ka. Amen. Basahin niyo yun sa Roma. Anong pagkakatawag sa iyo ng Diyos? Gawin mo doon sa pamumuhay Kristiyano, hindi na po natin pupuntahan. Basahin niyo na lang. Ano yung kalingkuran mo sa Diyos? Gawin mo. Ano sinasabi ng Diyos? Gawin mo. Amen. Dahil kailangan natin sumunod sa Diyos. Kailangan sumunod para ibigay yung kailangan ko? Hindi. Sumunod ka kasi mahal mo siya. Sumunod ka kasi siya yung Diyos. At hindi dahil para masagot yung prayer mo. Sa palagay niyo ba, hindi niya ibibigay kung anong hinihingi natin? Kung makikita ng Diyos yung puso po natin, na buong puso tayong sumusunod sa Kanya. Amen? No? Hindi po bulag, hindi bingi, hindi pipi, at hindi walang pakiramdam ang Diyos natin. Lahat yan, alam niya. Lahat ito, alam niya. Kahit ngayon, alam niya kung anong nasa isip natin. Ngayon, alam niya kung anong nasa puso natin. Alam niya lahat because He is an all-knowing God. Pwede tayong magtago sa tao, pero sa Diyos, hindi tayo makakapagtago. Pwede tayong magkunwari sa harapan ng tao, pero sa Diyos, hindi po tayo makakapagkunwari. Amen. Kaya kailangan po natin sumunod sa Diyos. Share ko lang ng konti. Nung nakaraang Friday, nandito kami. Pag uwi, lakas ang ulan dito. Basa kami. Pagdating sa lugar namin, tuyo. Walang ulan. Umulan daw, konti lang. Sabi ko, halika na Polo, magdi-discipleship na tayo. E di, ang dami niyang dami niyang sinasabi. In short, ayaw niya. Ganun lang naman yun eh. Dami sinasabi, gagawin ko pa to, gagawin ko pa to, gagawin ko pa to. Bigyan mo lang ako ng 30 minutes. Alas 8, tapos na tayo. Maupo ka lang dyan.
at magtuturoan tayo. Kailangan natin sumunod sa Diyos. Tandaan mo, pinagpapala ka ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos, sumunod tayo sa Diyos. Sabi ko sa kanya. Amen. Umupo siya. Nagturuan kami. Marunong pa sa akin. Nakakatuwa naman. Kasi may pundo naman po yung kanyang mga sinasabi. Tama naman din yung kanyang mga sinasabi. At napag-isip-isip ko, kapag pala ganito marunong yung disciple mo, dapat witty ka din. Alisto ka. Kasi yung mga lalaki, mga asawa nating lalaki, akala nyo hindi kikibo-kibo yan. Maraming alam yan. Subukan nyo silang i-disciple. Totoo po, maalam sila, to be honest. Arlene, subukan mo tanongin si CJ. Kunwari, kala mo lang tahimik sila. Marami po silang alam. Hindi tahimik. Marami silang alam. Kaya sa pinangako ko sa kanya, bigyan ko lang ako ng 30 minutes. Sinunod ko yung oras. Na kahit marami kaming diskusyonan, tinapos ko talaga in time. Pero hindi dahil na nagmamadali. Kung hindi, nais kong makasunod na totoo naman kasi yung mga ibang gagawin niya pa. So, kinonsider ko rin. Pero ang punto ko rito, sumunod tayo sa Diyos. Sino magbabahagi sa pamilya natin? Kung hindi natin sila pipilitin. Amen? Sino magbibigay sa kanila ng word? Amen? So tayo po, sumunod tayo sa Diyos. Ano pa? Tayo, nag-e-expect tayo sa mga buhay natin na to. Tama? Minsan may mga expectation tayo sa buhay natin. Dahil born again ka na, nag-e-expect ka na magandang buhay. Tama po ba? Magandang buhay, masaganang buhay, maalwan na buhay. Kung baga yung buhay na parang wala ka nang poproblemahin pa. Yan yung mga expectations. Pagka born again na, yung ba yung sinabi ng Biblia? Kapag kumilala ka na sa Diyos. Hindi. Sabi dito sa Bible, in this world, you will face suffering. Maliwanag yun eh. Kaya huwag tayong masyadong umaasa. That is false hope. Doon sa mga nakakausap din natin, huwag tayong magbibigay ng false hope. Na kapag ikaw ay Kristiyano na, pag born again ka na, wala ka na magiging problema, okay ka na, hindi ka na magkakasakit. That is not true. Mangyayari pa rin yung mga bagay na yan. Ngayon, anong kaibahan? Meron tayong Diyos na pwede nating tawagan 24/7, walang busy life, anytime, nandyan siya. Amen. So, yung mga expectation natin sa buhay, nagtuturo din yung Diyos sa atin na not your will, but my will. Di ba sinabi niya yan? Hindi yung kalooban mo, yung kalooban ko. Amen. Ano pa? Katulad ni Naaman, binold siya, di ba? Pinakumbaba siya, binaba siya ng Diyos. Tayo ganun din. Hinuhubog po tayo ng Diyos. Minomold tayo ng Diyos. Hinahumble po tayo ng Diyos. Bakit? Makaka-encounter tayo ngayon ng talagang kapag may sinabihan ka, tatagos sa puso mo. Alam mo yun, yung masasaktan ka talaga sa pagsasalita nila sa'yo, na nape-persecute ka na, parang ganyan. Di ba? Tatagos talaga sa'yo, masasaktan ka talaga. Ano ang usually response mo kapag nasasaktan ka at parang inaapi ka? Anong response mo? Di ba? Magagalit ka. O kaya, ganyan ka pala ha, gagantihan din kita. Parang ganyan. No? Sa simpleng kaparaanan, gagantihan din kita. Pero hindi. May pagtuturo ang Diyos. Binababa niya tayo. Kasi si Jesus nga binatukan, hinampas-hampas ng walis tambo sa ulo. Tingnan niyo yung Diyos kung gaano kababa nilang ginawa. Kung gaano nila binagsak si Jesus. Dinura-duraan, di ba? Yun yung mga naranasan ni Jesus. Dinura-duraan. Hinampas-hampas.
Sinabihan pa ng kung ano-ano. Sabi mo, hari ka, di ba? O ito corona mo. Sabi sa kanya. Binigyan siya ng corona ng pini. At pagkasaksak sa ulo niya, dumugo. Sumugat. Yun yung mga naranasan ni Jesus. Kaya tayo din, kapag nasasaktan tayo, dahil sa nararanasan nating persecution, God is humbling us down. Pinapakumbaba po tayo ng Diyos. Tinuturuan niya po tayong magpakumbaba. Amen. No? And blessings, nire-recap ko lang po itong mga kwento natin kay Naaman na nirelay natin sa ating iniugnay natin sa ating mga buhay. Blessing comes when there is obedience. So, totoong po ito na meron tayong marireceive na mga pagpapala kung tayo po ay susunod sa Diyos. Amen. And worship no other God but Him alone. Parang yung sinabi ni Naaman, simula ngayon, wala na akong, sabi niya, mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos, liban kay Yahweh. So, kinilala niya na walang ibang Diyos kung hindi si Yahweh. Ganon din po tayo. We should worship no other God but Him alone. Wala tayong ibang sasambahin, wala tayong ibang bibigyan ng ating pagpupuri at itataas sa ating mga buhay at sa lugar na to kung hindi ang ating makapangyarihang Diyos. Amen! Amen! Dalangin ko po, meron po tayong napulot sa umaga na to. Hallelujah! Kaya mga kapatid, kung katulad ni Naaman yung buhay natin na hindi bangketo yung naranasan mo, no? Ibig sabihin, may kanya-kanya po talagang pagdurusa ang tao. Tandaan po natin, may magandang plano ang Diyos sa atin, sa bawat isa. Amen. Tayo po'y manalangin at ihanda po natin ang ating mga puso sa ating pong communion. Dahil unang linggo po ng buwan, tayo po ay magko-communion. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, magpasaliksik po tayo sa Panginoon ng ating mga puso. Pa-check din natin yung naging motibo natin kanina bago tayo pumunta ng church. Ano ba yung motibo ko? Bakit ako nagpupunta ng church? Ano ba yung layunin ko? Bakit ako pumupunta ng church? Kung hindi ayon doon sa kagustuhan ng Diyos yung motibo po natin, humingi po tayo ng tawad sa Diyos. At hayaan natin na simula ngayon na ang magiging motibo natin sa tuwing tayo po ay sasamba sa Diyos. Ang motibo natin ay bigyan natin ng kaluguran ang ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Nawa nangusap kang tunay, banal na spirito sa bawat isa sa amin. Hindi po madali yung mga nararanasan dito sa mundo. Pero meron ka namang mga pangako, God. Meron ka rin kaparaanan kung paano mo tutugunin anumang kabigatan meron kami, O Diyos. Sa oras na to, sinusuko namin minsan pa sa iyo ang aming mga buhay. O God, kung meron ka pang nakikita sa amin, o nagagawa namin, o nagiging ibang Diyos namin, maliban sa iyo, patawarin mo po kami, Panginoon. Kung hindi pa kami lubos na nakakaunawa sa salita mo, hindi pa kami lubos na nakakakilala sa iyo, patawarin mo po kami at nais namin na makilala ka ng lubos, God. Tulungan mo ang bawat isa na makapagpatuloy. Tulungan mo ang bawat isa, O Diyos, na magnais, na maibig ka, matanggap ka, at kilalanin ka. Panalangin po natin ang ating communion elements. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa amin pong pagko-communion. Minsan pa, hindi namin nalilimutan
kung anong ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo. Hindi namin nakakalimutan kung anong paghihirap, pagdurusa, pagkukutya ang naranasan mo, and even death, Lord. Maging ang kamatayan naranasan mo dahil sa laki ng pag-ibig mo sa amin. Kaya salamat sa oras na to, inaalala namin lahat yan. At hindi lang namin yan basta inaalala, kundi inilalagay namin sa aming mga puso. As we partake this communion element, Lord God, let there be manifestation of your power in Jesus' name. Sa lahat po na magpapartake nito, Panginoong Jesus, i-bless mo po ito. Hallelujah. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng panalangin habang hinihintay po natin ang mga communion elements natin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Sa umaga na ito, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Handa na po ang lahat. Taas po natin ang tinapay. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Dahil sa Diyos, meron tayong kinakain. Literal. Dahil sa Diyos, tayo'y nabubusog. Literal na kabusugan. Dahil sa Diyos, nakakatikim tayo ng masasarap na pagkain. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Sige po, sabihin natin sa Panginoon ang ating mga pasasalamat sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga pagpapalang nakikita. Salamat sa mga pagpapalang hindi nakikita. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na nagagamit namin araw-araw sa aming mga buhay. Salamat na hindi kami nagkakaroon ng mabibigat na sakit karamdaman, Panginoon. Salamat sa magandang pangangatawan. Salamat sa magandang kalusugan. Patuloy, O Diyos, sa aming pag-alala sa iyo, God, sa umaga na to. Ang mga katawan namin na to, O Diyos, maging ang aming kaluluwa at espiritu, O God, ay muling magkaroon ng kalinisan nagmumula sa iyo at muling maranasan ang pag-ibig na galing sa iyo. Kainin po natin. Ganon din, Panginoon, ang katas ng ubas na to. Salamat sa iyong kalinisan. Salamat sa iyong kasagraduhan. Salamat sa iyong kabanalan, O God. Dahil sa iyong kabanalan, nilinis mo po kami, O God. At inaari mo kami ngayong matuwid, O Diyos. Salamat po sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Salamat sa pagpapatawad sa aming mga karumihan, Panginoong Jesus. Salamat, O Diyos. At nilalayo mo kami sa lahat ng uri ng kasamaan sa mundo na to. Inumin po natin. Amen.